maraming salamat sa mga mababait kong viewers, subscribers at supporters. Dahil ngayon guys ay December at malapit na magpasko, ako po ay tumatanggap ng pamasko. Baka naman, kahit malapit na, ay okay na. Alam niyo ba guys kung bakit ito tinatanggalan ng mga ganito? Siyempre may purpose tayo dyan. Dahil gusto ko na mas kumita ako ng mas maganda sa mga kalakal na nabibili namin or sa mga patapon ng mga ganitong basura. So nag-isip ako ng mga bagay na pwede kong gawin para mas madagdagan yung aking income. At itong nakikita nyo na ginagawa ko ay isa ito sa naisip kong paraan guys para mas kumita tayo ng konti. So dito ko nga guys kasi naaano ako ng araw kasi umaga. Kasi guys, kung ito ay i-deliver ko sa junk shop ng ganito, mura lang siya. Magkano lang yung per kilo doon? Pambili lang ng candy yun. Yes, pero once na ganito ang ginawa ko, yan, tinan nyo guys. Yan, kita nyo, diba? So, wala na siyang tinagal ko yung mga nakayapos sa kanila. Yan, yung mga ganito, tinatanggalan ko, no? So, once na ganito na guys, ang ginawa ko, syempre, tapos, lilinisin ko siya ng konti, lulublob ko siya sa tubig para mawala yung kanyang mga lupa-lupa, yung mga ali-alikabok. Then, patutuyuin ko siya. Then, saka ko naman siya, guys, ibebenta dun sa mga bumibili niyan. So, mas may presyo siya ng konti compare doon sa ganito lang na i-deliver ko. So, kumbaga, kung ito ay pambili lang ng candy, yung madedelihin siya ko dito. So, dito naman guys, yan, dito, pambili na siya ng bigas. So, di ba mas lamang siya. Kaya, ayan, isa yan guys sa ways o paraan na aking ginagawa sa nabibili namin ng mga plastic bottles. So, actually, selected lang naman guys yung ganito. Kasi yung mga sobrang dudumi, yung meron kasi naman guys na plastic bottles na sobrang marumi na hindi na siya area kagaya nito. So itong toyo na to, kahit anong linis gawin ko dito guys, is hindi ko na talaga siya mapapaputi or maihahalin tulad dito sa kulay nito. So pag ganito guys, is reject na siya. So mapupunta na siya doon sa per kilo. Dibaga, selected lang naman yung mga plastic bottles na tinatanggalan ko at binawash ko. So ito yung mga small bottles guys. At doon naman sa ibang video ko guys, yung nakikita ninyo is yung mga ganito naman na 1.5 yung aking hinuhugasan. So iba din yun guys yung aking pinag-dideliveran noon. So dito guys sa hanap buhay namin guys na kalakal, kahit pasabihin ninyo na mababang uri ng hanap buhay ito kasi panay basura, yung kinakalkal naming mag-asawa, kinakalkal naming mag-anak sa araw-araw. Ang masasabi ko naman guys na nakakasurvive naman kami dito sa pagkain namin sa araw-araw. And then yung aming mga bills na binabayaran like renta ng bahay, kuryente, internet o yung wifi na ginagamit ko sa pagbablog ko. And then at the same time, yung hulog ko doon sa tricycle namin na hinuhulugan ko guys. Kasi yung ginagamit namin guys na tricycle na pangalakal namin sa araw-araw, hinuhulugan ko yun. Pero malapit na siyang guys, matapos. So, by this coming March next year, so matatapos na siya. Kumbaga sa loob guys ng almost 3 years na pangangalakal namin, yun makaka-absuelto na kami doon sa kinuha ko na hulugan naming tricycle. O diba? Sa pamamagitan ng mga kalakal, ito ng mga basura na kinakalkal namin sa araw-araw, meron na kaming naipundar na tricycle na hulugan. So ang magiging next naman namin guys, pag natapos namin yung tricycle is, gusto kong kumuha guys ng kahit maliit lang na lupa, na mapagtitirikan naman namin ng munting kubo. Kahit kubo lang guys, kahit tagpi-tagping sako lang yung dingding, kahit tagpi-tagpi lang na yung mga nabibili namin ng mga yero. So meron kasi kami guys nabibiling mga yero sa kalakal na ari na naman siya na gawing bubong.
So, kahit siya sabihin na may mga butos-butos na siya ng konti, pwede pa naman tapalan yung mga butos-butos na yun kasi maliliit lang naman siya guys. Kumbaga, pwede pa naman siya magagamit. So, yun yung goal ko once na natapos na namin itong aming tricycle na hulugan by March. At syempre at the same time, dahil magbe-birthday din ako guys sa March, nag-iisip din ako na ano kaya ang aking gagawin. Charot. Abangers na lang yun guys. So, abangan nyo na lang kung anong meron sa birthday ko. Actually, wala man akong handa. Yung ihahanda ko, gusto ko na lang i-ano sa parang i-give away ko na lang guys doon sa mga supporters ko. So mas gusto ko yung ganun. Kaysa magluluto ako ng pagkain. Tapos ako din naman guys yung mahihirapan maghuhugas. Tapos mamaya ipipintasan din naman yung aking niluto, di ba? Kasi hindi masarap, kulang sa sahog, whatever, etc. So ganun na lang guys ang ano. Kaya nagpapasalamat ako guys doon sa mga sumusuport sa aking channel, sa mga hindi nagsasawa. At doon naman sa mga nilalayasan ako. So hindi kasi natin guys mapipilit kung sino lang yung gusto mag-support sa akin. So, much appreciated ko yon. Kasi ako naman guys is sobrang napaka-positive ko at saka napaka-open-minded ko. So, yung naisipan ko guys is sobrang lawak. Kasing lawak ng pinupuntahan namin mga lugar kung saan kami nakakarating para manguha ng mga kalakal, ng mga basura, magkalkal. Kahit nga guys yung mga nadadaan naming basurahan, pag may nakikita ako guys na may mga dilata akong nakita mga tinatapon, pinatitigil ko yung asawa ko mag-drive. Sabi ko, pulutin ko yung kasi sayang nun. At sa pamamagitan ng pamumulot guys, alam niyo ba, nakakakuha din naman ako ng mga 3 kilo, o di ba, malaking bagay din yun. So, yung 3 kilo guys na yun, pag dinilibre ko sa Junk Chef is pambili na yun ng ulam. O, di ba? So, sayang din. So, sana nga ba yung pinopoint ko is, gaano man guys kahirap ng buhay natin, kailangan pa rin natin magtiyaga. Siyempre, kaya nga naisipan ko mag-vlog at gawing content itong aming hanap buhay para makapaghatid ng inspirasyon naman sa mga viewers, doon sa mga marunong guys karamihan guys sa mga namimit ko sa YouTube channel, sa mundo ng mga YouTube. Parang itong hanap buhay namin is parang parang dead ma lang sa kanila. Kasi syempre, alam niyo naman basura to, di ba? So compare kasi sa kanila na meron silang magagandang trabaho, may mga naka-opisina sila, may malalaki silang sahod. Iba kasi yung tingin nila guys, doon sa mga taong may ganitong uri ng hanap buhay. So iba. So tanggap ko naman yun. Accept. Kasi nga sabi ko sa inyo, I am a very positive person. At saka napakalawak ng aking pangunawa. So accept ko yun, tanggap ko yun guys na sa mundong ibabaw, sa mga namimit natin mga tao sa araw-araw, mga nakakasalamuhan natin ng mga tao. Teka, imumove ko lang yung camera ko kasi inabot na naman ako guys ng init na ito. Pag chiki-chiki lang naman muna ako sa inyo. So habang ako ay nitong aking ginagawa, chika-chika lang muna tayo guys. Syempre, sa madaling salita, hindi nila ako ka-level. So, mas gusto nila suportahan yung mga taong talaga. Ganun. That is the reality guys ha. Real talk yan. Lalo na yung magsabi mo may mga pinag-aralan dyan. Ako kasi wala kasi akong pinag-aralan guys. So, nakatungtong man ako ng high school pero hindi ako nakatapos. Kasi, nag-asawa na. Ayan. Maagang tumalandi daw sabi nila. Ano ba nakita? Yan. Lagi nila ako nag-move ng aking camera kasi nasisikatan ako ng araw. Yan tayo. So pagkatapos ko nito guys matanggalan is mamaya ilulublob ko na ito sa sa tubig sa planggana. So tubig lang okay na siya. Okay na guys kahit wala siyang sabon basta tubig lang. Dito guys sa aking video na ito na i-upload ko as premiere. Kukuha ulit ako guys ng ng super chat. Super chatter. Yung last na super chatter. At saka guys, abangan ninyo guys yung aking paraffle by ngayong December. So actually wala pa ako guys na na eksaktong date na naibigay sa sa aking paraffle kung anong date yun guys kasi sinisinan ko pa yung aking mga schedule, yung aking mga gawain.
Dahil December naman ngayon guys, syempre, gusto ko naman na i-share sa inyo yung kahit konti lang, mag-share ng konting blessings na mula sa kalakal. Kung yung mga pinaghirapan namin. Yan. So kahit konting halaga, doon sa aking parakol, makipagbigay man lang dyan ako ng kasiyahan. Pasasalamat ba sa mga sumusupport sa aking channel. Doon sa mga nag-watch ng aking video, nag-iwan ng comment, doon sa mga tumatambay sa aking mga live stream. Hopefully guys, kung pwede ko lang, alam nyo guys, kung pwede ko lang magikin yung aking revenue para ma-reach ko na yung $100 na required ni Lolo. Matagal ko nang minadjik yun guys. Hindi lang kasi pwedeng magikin yun. Kasi yung aking revenue, syempre nakasalalay doon sa mga viewers, subscribers, o doon sa mga sumusuport sa aking channel. Nailap kasi guys sa channel ko yung palipad. So siguro hindi nila trip magpalipad sa channel ko, or hindi ako deserve sa palipad nila. Yun. Kaya mailap sa akin yung super chat, super stickers, super thank. Mga ganun guys. Hopefully by March, kasi guys is birthday ko ay March, so next year. So ilang buwan na lang guys from December ngayon, January, February, March, so 4 months na lang birthday ko na. Naalala ko guys, last year birthday ko nag-live stream ako. Birthday ko walang miss yung aking live stream. So napakasakit Kuya Eddie. Napakasakit Kuya Eddie. Kasi that time kasi nag-expect ako na dahil birthday ko, maraming gagawin sa birthday ko, sa live stream ko, parang pakonsolo nila sa birthday ko, diba? So yung expectation ko is wala. So naisip ko that time, I should not expect. So naisip ko, bakit pa ako mag-expect? Hindi nila ma-appreciate yung ginagawa kong pag-vlog. Siguro hindi nila ma-appreciate yung content ko kasi nga ganito yung content ko, or hindi nila ako ma-appreciate, or hindi ko alam guys. No, hindi ko alam. So siguro naisip ko din that time na I am not deserved with their support. So although marami din naman ako na support guys na mga kapwa ko, pero wala sila that time. So sa mundo ng YouTube, ang dami kong natutunan. Ang dami kong namit na iba't ibang uri ng tao, iba't ibang uri ng content creator, may iba't ibang mga ugali, iba't ibang attitude, mga ganun guys. So doon ako na-enlighten sa pamamagitan ng mga tao na yun na mga namit ko, no. So yun yung parang yun yung nagbigay sa akin ng mga lessons. Doon yung mga taong namimit ko, na marami akong namit na mga taong negative, with negative energy. Kasi nga as I said, I am a positive person, positive thinker, positive minded. So marami pa ako natutunan doon sa mga namimit ko ng mga people with negative energy. Especially doon sa mga taong ang hirap i-explain guys. You know, ang hirap mag-explain. So hindi ako at saka din yung mga tao din guys na mga loved ones ko na ina-expect ko din na susuport is wala talaga sa kanila. Sa kadalasan yung susuport pa sa akin ay yung mga hindi ko pa kilala. So yung mga kilala ako na expected ko is wala. So kaya mula noon guys, naisip ko na doon ko na pag-isip-isip na too much expectation can hurt you. So avoid it. Yun yung naging ko sa sarili ko. Kasi kung ayaw mong masaktan ka, huwag kang mag-expect, di ba? So let it as is na lang. Kumbaga, dahil meron naman tayong pinaniniwala ang Diyos, God, doon na lang tayo pumunta sa Kanya. Doon na lang tayo humiling, doon na lang tayo magdasal.
hayaan natin na si God, si universe, yung gumawa para sa atin. Basta tayo, kailangan gawin natin kung ano yung ating makakaya to improve ourselves, to improve our personality, to improve our life. So tayo ang gagawa noon. Then si God na yung bahala doon. So si Lord na yung magbibigay ng reward sa atin, at sila din yung magpapunish doon sa mga tao na parang iba yung sa atin, diba? Iba yung dating nila sa atin. Si God na yung magpapunish sa kanila. So we have no right to to say something na masama against them. Hindi man nila tayo trinato ng maayos, hindi man nila tayo pinakitaan ng maayos. So kailangan i-let go natin, then leave it to God na lang. Tapos tayo, gumawa na lang tayo ng tama na kung saan tayo pwedeng mag-grow. So doon tayo. So continue lang yung ating life. O ayan, napapadaldal na naman tuloy ako. So continue na din natin tong ating ginagawa. Yan.